Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ibinalita ni Shams and the Athletic na multi-time All-Star and 4-time champion Klay Thompson ay papasok sa free agency sa darating na off-season. Ito nga isang araw lamang matapos sasabihin niyang masaya siya sa kanyang panibagong role off the bench sa Golden State Warriors. Inaasahan na magpapakita sa kanya ng interes ang Los Angeles Lakers at ang Miami Heat. Of course, ang favorites pa din nga na bagsakan ni Klay Thompson ay ang Golden State Warriors. Ngunit dito nga magkakaroon ng complications with other teams dahil ang Warriors ay hindi bibigyan si Klay Thompson ng max contract. Ito nga ang dahilan in the first place kung bakit siya ay papasok sa free agency dahil may mga teams nga na handa siyang bigyan ng max contract at dito nga pwede mapaisip si Klay Thompson dahil technically ay wala na nga siyang kailangan patunayan pa. Hawak niya nga ang iba't ibang record sa NBA. May 4 na din siyang championship. So talaga naman tempting ang max contract sa ibang team lalo na kung bibigyan pa siya ng bigger role dahil ngayon nga sa Warriors ay from Game 6 Klay ay naging 6-man Klay na nga siya. Kung mananatili sa Warriors ay 6-man siya at mid-level contract. Habang kung pupunta naman siya sa ibang team ay mas malaki nga ang sahod na makukuha niya at posibleng babalik pa siya sa starter role. Sa ngayon ay Lakers nga daw at Miami Heat ang naunguna dito at alam naman nating lahat na sa LA nga ang kanyang hometown. Big Kobe fan nga siya and at the same time ay kung mananatili si LeBron, he would be a perfect fit para sa Lakers. At oo nga pala ang kanyang tatay ang commentator sa Lakers. Kung kayo ba si Klay Thompson, mananatili ba kayo sa Warriors o tatanggapin nyo ang bigger role and bigger contract? Habang kanina naman ay napag-usapan nga natin na binisita ni Stephen Curry si Sabrina Ionescu habang ito ay nag-iensayo para sa kanilang 3-point battle. Nagkaroon nga sila ng konting pag-uusap at agad din naman na bumalik si Sabrina sa kanyang pag-iensayo pagkatapos. Well, nang matapos nga si Sabrina mag-practice, si Stephen Curry naman mga kaibigan ang nag-ensayo at binigyan tayo ng Warriors page ng konting pasilid kung saan magkakasunod na 3 points ang naipapasok ng 2-time MVP. Pag-usapan naman natin ang rules ng 3-point contest na ito. 4 ball racks nga mga kaibigan with 4 game balls and 1 money ball. At may isang rack nga sila na tatawagin na money ball rack kung saan lahat ng bola ay money ball. It means lahat ito ay equivalent for 2 points. At si Steph at si Sabrina mismong makakapili nito kung saan man sa palagay nila ang kanilang sweet spot or sweetest spot dahil sa mga elite shooter nga na katulad nila ay lahat nga ng pwesto ay mainit talaga sila. Meron din 2 tira mula sa star range kung tawagin. Ito ay worth 3 points. Same format lang nga ito the last few years. Si Curry ang career high sa ganitong format ay 31 points habang si Sabrina Ionescu naman ay 37 points. Ang pinakamalaking pinagkaiba dito ay titira si Curry sa NBA 3-point line at gagamit ng NBA ball habang si Sabrina Ionescu naman ay titira sa mas malapit ng konti na WNBA line at mas maliit lang konti na WNBA ball. Sa ngayon ay lamado nga si Curry sa mga odds. Negative 250 nga si Steph habang si Sabrina naman ay plus 185 at sa ngayon nga ay mas madami ang bumoboto kay Sabrina na manalo. 90% nga daw mga kaibigan. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi sa 3-point battle na ito?